trabaho ni Senyor Aguila at sunod-sunod nang naglalabasan ang mga ebidensya magpapadiin kay Senyor Aguila sa loob ng kulungan kasama ang ilang pa nakasabwat niya sa mga maling gawain. Isang matapang na dating miyembro ng kulto ang isa-isang ibinahagi sa publiko ang actual video sa loob mismo ng sitio Kapihan at dito nga tumambad ang mga ginawang mali ni Senyor Aguila sa mga menor de edad. Narito kung paano niya gawa ng mali ang mga bata sa sapa na puno ng dumi ng tao at hayop. Ipinakita din ang isinigawang military training sa mga kabataan sa naturang lugar na talaga namang di makatao at penanggagawa sa mga ito. Pati yung mga kapansanan ay hindi nakaligtas kay Aguila. Lumantad din na pinahubad ang mga kabataan bilang isa sa kanyang mga batas at pinapaakyat nila ito sa puno ng kahoy, pinalitan at inonsolto ang flag ng Pilipinas. Ang ilan lamang sa mga gawain na ito ni Senyor Aguila ay siyang lalong nagpagalit kay Senator Bato de la Rosa, at talaga namang hindi nisikmura ang ginawang mali ni Senyor Aguila. Nangako si Senador Bato na mananagot sila Senyor Aguila at mabubulok sa loob ng kulungan. Sa ngayon ay nagpadala na ang senador ng mga pulis at CIDG sa sitio Kapehan upang patuloy na mag-imbestiga roon. Magandang gabi sa iyo, Jeff, at sa ating mga taga-subaybay. Magandang gabi po sa tayong lahat. Senator, kamusta ka na? Jeff, okay lang. Okay Ikaw, na. kumusta ka na? Ang tagal na natin yung nag-uusap, Sen, ha? Oo nga eh, tagal-tagal na. Oo. Eto, Sen. Buguta Columbia tayo na. Buguta Columbia. Oo nga, tagal yun naman. Oo. Pero, Sen, bukod sa dating pinunta mong Colombia, nauwi ka ngayon sa Socorro, no? Sa pagbisita mo. Ano yung mga na-accomplish nyo, Sen, sa pagbisita mo ngayon sa Socorro? Yeah, ang na-accomplish natin doon na, Jeff, is that puntahan natin talaga yung area. We saw to ourselves the real situation on the ground doon sa Kapihan. At ang mas importante doon ay nakausap natin, nakapag-dialogo tayo sa... Sen, puputol ka. Hello, Sen. Medyo bumibitaw ang iyong signal. Hello? Hello? Hello, yes, sir. Yes, sir. Yun nga, Apo. Jeff, ang mas magandang nangyari doon ay nakausap natin ng kabuuhan yung mga membro ng SBSI doon sa kanilang cultural center at napakinggan natin sila. Oo. Ano sir yung mga dinulog pa sa inyo, mga siguro mga detalye pa po na sinabi po sa inyo? Well, consistent sila, no? Lahat ng mga membro doon, consistent sila sa kanilang denial na hindi nangyayari yung mga pangyayari na pagbabayulit ng batas as alleged, no? Ay dinay nila. At they were very solid in defending their leader, si Jerry Esquilario. Oo. At talagang kung sila, yung kanilang level ng indoctrination ay medyo napakalalim at talagang lahat na sinasabi na ay para maiwas sa legal complications yung kanilang leader at yung mga opisyalis ng SDSI. So kayo Sen, syempre yung background naman sa investigation at sa mga pagtatanong, ano pong impression niyo po sa mga naging sagot sa inyo, Sen? Well, halata from my point of view na meron talaga silang tinatago, merong ayaw nilang malink sa problema yung kanilang leader. At yung parang hindi mo pa tinatanong, may ready na sila na answer. At yung answer ay parang mga halos pare-pareho yung sagot ng mga kabataan na ikinasal na nandoon pa sa loob ng Kapihan. Pareho sila na sagot. Oo. So ngayon Sen, immediately after ng trip mo, anong siguro suggestion mong gawin ng enforcers po natin, yung mga investigators, yung authorities po natin patungkol po dito sa SBSI? Yung una-una, in-advisean ko yung NBI, no, na magsagawa sila ng in-depth investigation. Yes, sir. Hindi lang doon sa pag-create o pag-establish ng sariling libingan. Others call it mass grave, pero sa akin ayaw kong sabihin na mass grave dahil ma-open na naman sila. So, sabihin mo mass grave dahil nag-effort man din sila, although haphazardly, no? Nakita natin, pero nag-effort sila, nalagyan talaga nila ng mga cross yung mga libingan doon.
Imbestigahan ng NBI dapat yun kung ito ba mayroong kaukulang permit galing sa local government unit, yung pagtalaga ng libingan na yon. At saka imbestigahan din yung mga circumstances behind the death of these children. Dahil nga, mayroong pagpunta natin doon, mayroong isang father na pumunta at nagreklamo na yung isang يوتيوب بريميوم هو يوتيوب بدون إعلانات ومقاطع فيديو بدون إعلانات على تطبيق يوتيوب كيدز ليشاهد الأطفال فرقة كيدز بوب دون أن تفوتهم أي أغنية. جرب لشهر مجانا. yung anak niya naandun, nakalibing, ay namatay rin puno dahil nga ginawalan sila ng ni Senior Aguila na bumaba at pumunta sa ospital, kaya namatay yung kanilang anak. So, may mga circumstances na dapat may establish at kung dapat mayroong mananagot sa pagkamatay ng mga bata na ito dahil ang buhay ay buhay. Buhay ay mahalaga. Kung ito'y nangyari dahil sa pagpipigil ay may mananagot dapat. Oo. So, Senator, sa ngayon, ano po yung next steps ng committee po? Si Senyor Aguila nasa Senado pa rin, o, Sen? Yes, andun pa rin sila. Si Senior Aguila kasama yung tatlong mga opisyalis ng SBSI na parang lumalabas sa mga advisors niya. Nandun pa rin nakakulong. Then we will conduct another, siguro second and maybe the last hearing before we wrap up and we adjourn the hearing and we submit the committee report to the plenary. Isang hearing na lang pero hindi ko pa mabigay yung exact date dahil nga hinihintay ko pa yung pagdating ng ibang mga kasamahan natin sa committee na kasalukuyan bumabiyahe sa abroad dahil may mga official commitments, no? Nag-attend sila ng mga parliamentary forum doon sa ibang bansa. Kaya hintayin ko muna. Then malalaman rin niyo yan, Jeff, pag mag-schedule ako ng committee hearing. Sige po. Sen, ang tanong, may information na nadinig ako, hindi ko alam kung baka gusto mo i-confirm. May mga talks daw na iba na yung, kumbaga, yung leadership ng SBSI habang nakadetain itong si J. Renz o Senyor Aguila sa inyo. May mga ganun po bang reports din na nakarating po sa inyo? Yes, in fact, yung pinakauna, as of now, no, meron silang tinalaga ng OIC. Yung pinakaunang sumalubong sa akin doon pagka dating ko sa area, yung kanilang OIC, officer in charge. Okay. Nakalimutan ko lang yung last name niya. Pero siya ang tumatayo na officer in charge. Meaning, siya ang caretaker ng SBSI. Ito ba yung Ahok ba? Ahok ba? Ahok, yeah. Ahok. Yes, oo. Ahok, yeah, Ahok. Yung lalaki na Ahok kasi yung babae na Ahok. Oh, Janet Ahok, yung asawa Janet po nito. Ahok. Oo. Asawa niya ay nakakulong ngayon doon sa Senado. So yung kanyang husband ang nandungan, tumatayong OIC. Oh, anong kwento doon, Sen? Kasi di ba may syempre spiritual aspect pong itong grupong ito. Paano po naging leader ngayon po itong OIC, kumbaga? Well, siguro, succession siguro sa kanilang, sa kanilang organizational structure. Siya siguro pinaka next in command. Habang wala si Jirens, si Senyor Aguila, wala si Mamerto Galanida, wala yun si Karin Sanico, wala si Janet Ahok. Siguro siya ang pinakamalapit sa leadership. Oo. Para hindi magkakaroon ng leadership vacuum ng kanilang grupo. Pero I don't think meron itong divine powers, mukhang wala siguro. Hindi naman lumipat. Hindi ko pa alam, wala pa namang balita. Kung yung Santo meron Niño. itong mga ginagawa na milagro. Oo. Okay, wala pang ganung aspeto. Last na lang po, Sen, may iba pa raw na reports na posibleng may mga iba pang grupo bukod sa SBSI na iimbestigahan. Pero mga ganun din daw po yung mga parang reklamo. Yes, meron akong sinabihan ako, kinausap ako ni Governor Lyndon Barbers, no? Na meron din silang minumonitor na isang grupo rin doon na most likely, mas matindi pa nga daw yun dahil nga, Bakit, Sen? although walang reported na mga violation sa karapatan ng mga kabataan kasi wala pa naman nag-complain, wala pa nakalayas, pero mas matindi na ito dahil daw talaga ito, naka-wall yung kanilang premises, no? Konkreto na wall at may sarili na silang currency.
may sarili silang pera. Hindi ko alam kung dollars yung pera nila doon. O Parang sariling anong bansa, klaseng gano'n? currency. May Oo, may sarili silang bansa. May sariling gobyerno. May sariling currency. So, mukhang mas matindi ito. Hindi ba labag sa batas na yung gano'n? Pag gano'n, Sen? Labag talaga. Labag talaga. Kaya nga, pag matapos natin dito, maybe next natin imbestigahan yung grupo na yan. Okay. Sige, Sen. Balitaan nyo kami, Sen, kung kailan yung next hearing patungkol po dito sa SBSI at gayon din po dito sa isang grupong iyon rin pong iimbestigahan after. Thank you, Sen, sa oras po Thank you. ninyo. Opo. Thank you. Maraming salamat sa iyo, Jeff. At magandang gabi sa ating lahat. Ingat po. Yan po si Senator Ronald De La Rosa. Talaga ang pinakamalaki, solid. As in solid talaga. Solid na malaki at andun yung napakalaking respeto sa bawat members. From the leader to the members. All the way sa mga bata. Alam mo yun? So, nung si Jerins na nag-umpisa yun na parang nililigawan nila na makuha nila yung ano ni Mama Nena, yung puso ni Mama Nena. Dahil nagpapanggap si Jerins nga na isang incarnation ng Santo Niño. Oo. Alright. Kami Totoo yun ba? naniniwala. Ay, ate? Aha. Na si Jerry doon ng Santo Niño? Yes, yun ang pinapalabas. Okay. Kasi kami ay solid kaming mga IFI Church, Filipina Independential Church. So, Pilipinista.